Dalawang bagay lagi ang nangyayari sa ating buhay. Merong good news, merong bad news sa tao. Pero sa Panginoon, hindi natin alam dahil may mga kadahilanan ang lahat ng bagay. Amen? Anong gusto niyo? Good news, bad news? Yung bang bad news ay dumarating sa buhay natin? Kaya nating pigilan? Paano na yung prayer natin? Sabi ni Lord, ask and you shall receive. Paano na yung protection ni Lord? Pero ang ibig lang sabihin, kung ano man ang nangyayari sa ating buhay, titignan natin yung mahalagang bagay. Dalawang bagay. Kapag medyo nakita mong bad news, ano bang mahalagang salita o one word kung bakit nangyari? Kasi pag sinabing nangyari, nangyari na. Iba yung mangyayari pa lang sa nangyari na. Pag nangyari na, may magagawa ka pa ba? Wala na. No? Pero pag nangyari na, bilang mga alagad ng Diyos, ano ba ang pinakamahalaga doon? Na talagang mag-fit siya sa pagiging followers of God. We have to accept, and then pray. Kaya tayo nasasaktan because we don't know how to accept the things that have happened in our life. Nangyari. Pero yung ba ay bad news na kagad? Dahil bad news ang dumating, yun ang ating pag-uusapan. Sa Romans 5:3-5, it says, "But we also glory in our sufferings, because we know perseverance produces character." Hope. Pagka nag-persevere ka, nagbabago ang pananaw, ang iyong pag-uugali, at nagkakaroon ka ng pag-asa pagdating sa mga sufferings. No? Patitibayin ka ni Lord. Pampatibay kasi yan eh. Ang isang Kristiyanong hindi matibay, malabo. And hope does not put us to shame. Ang bawat isa sa atin, anuman ang ating journey in our life, pag sumusunod ka kay Lord, matik, magiging maayos tayo. Kaya lang, kailangan talaga natin ng tibay. Trust in God. Huwag mo sasabihin bad news. No, hindi pa natin alam yan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Pinagkalob naman niya ang kanyang banal na Espiritu Santo who will be our guide, our comfort. Amen? Ilang beses na ba tayo nagsuffer sa buhay? Amen. So dito pa lang nakikita mo, yes, nagsasuffer tayo, but lahat inihingi natin kay Lord. Naaalala natin lagi si Lord. Hindi natin alam kung yung suffering say good news o bad news. Pero dito makikita natin, bad news yung suffering. Pagdating dito, may good news. Ang sabi sa Isaiah 41:10, "Do not fear, but in loneliness, there is always God who will be with you." Amen. Ang sabi niya, do not fear, you are not alone. And I am with you. Do not be afraid, for I am your God. In loneliness, I will strengthen you. In a state of fear, I will be with you. I will help you. I will hold you onto you with my righteous hand. Amen ba yun? Sa Matthew 5:10-12, "Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you." Pero ano sabi niya? Pag kayo ay pinersecute because of me, you are blessed. Rejoice and be glad. Imagine, napakahirap ng buhay na yan para sa ating lahat. Tayong lahat yan. Great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted me. Pero may proseso ang bawat isa sa atin. Kaya nga, we need to pray na maging matatag tayo. Di naman siya nagkulang ng mga paalala sa atin. If you want to follow me, deny yourself and carry your cross. Pero bawat salita ng Diyos ay magiging makatotohanan sa ating buhay. Bawat hakbang may biyayang darating. Amen? No, hindi pwedeng wala. It is impossible. Kasi bawat hakbang, kaya ka papunta kay Lord, grasya na. Awit 34:18-20. Tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Ang taong matuwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Pumasok na yung help. Kukup-kupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi mababali. Nandun yung proteksyon ng Panginoon sa atin. Ganyan mag-alaga ang Diyos. So sa ating panahon, in times of anxiety, depression, oppression, troubles, grabe na ang stress ng tao ngayon. Anong gagawin in times of anxiety, depression? Sabi diyan, "Panginoon, kayo ang aking kanlungan ng mga inaapi at kublihan sa panahon ng kahirapan." Ganda, no? Ang Diyos ang ating kanlungan ng mga inaapi at kublihan sa panahon ng kahirapan. Siya yung taguan, siya yung shoulder, siya yung pupuntahan natin lagi. At sa inyo nagtitiwala ang nakakakilala sa inyo dahil hindi nyo itinatakwil ang mga lumalapit sa inyo. Assurance of God's blessing. Bawat bad news, madalas mayroong lamang good news. Himayin mo lang. Ano kayang message mo, Lord? Ano bang lesson dito sa nangyayari sa akin?
He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Kung may mga sakit man, siya pa rin ang magpapagaling sa'yo. Thank God for all the suffering and trials. Because of that, I learned to work hard and be strong in every test. And let us always thank God sa mga sufferings. Yun lang naman ang pwede nating i-offer kay Lord. Sacrifice. Kapin na natin yung lahat ng negativities dahil talagang papandayin ka ni Lord. So I am thankful for all those who did not believe in me. For all those who persecuted me. For all those who criticized me out of envy and insecurity. For all those who did not listen to me. Because of them, I became stronger and many wonders were done in me and my God. Ibali na, walang maniwala sa'yo. Pero may nagtitiwala sa'yo at Diyos. Sa bawat paniniwala natin, lapatan natin ng gawa. Tiwala sa Diyos. Sa iyong loneliness, hindi ba nandyan siya? Wala ka naman pwedeng asahang iba. Sa mga sufferings mo, hindi ba siya lang ang nandyan? Siyang kukup-kup sa iyo. Hanggang sa kahuli-hulihan na sandali ng ating buhay, hindi aalis ang Diyos sa atin.